blessings will overflow. Alam niyo guys, sa totoong buhay, okay mga You have to mingle and get along with successful Hindi mali yung people. negosyo, mali ka lang na may-ari doon sa negosyo mo kasi complacent ka. Coach RDR, ano po ba ang sa tingin nyo na magandang next step naming mga negosyante pagkatapos ng eleksyon? Uy, tungkol sa eleksyon yung mga tanong. O ito pinakamagandang next step. Kung ano na yung plano ninyo before the election, kung nakapag-plot na kayo ng plano, meron na kayong to-do list or meron na kayong goal, walang magbabago. Kasi kahit sinong umupo dyan, kagaya ng binanggit ko, pare-parehas lang din naman. Kahit sinong umupo dyan, naranasan natin, dati balikan natin, panahon muna ni Duterte, panahon ni Pinoy, panahon ni Gloria, Macapagal Arroyo, panahon ni Era, panahon ni Ramos, di ba? Kung sino pa nakaabot nun, ayan, so lumalabas na yung mga may edad dito. O baka meron pa dito nakaabot doon sa panahon ni Marcos. Ilang administrasyon na yung dumaan. So isipin mo, ilang administrasyon yung dumaan. Wala namang malaking significant effect yung pagbabago ng leader ng Pangulo. Kung umasenso ka man, guminhawa man ang buhay mo, hindi dahil sa bagong administrasyon, kundi dahil sa'yo. Dahil sa pagsisikap mo, dahil sa pagsusumikap mo. Kaya para sa akin, okay na. Sobra na yung away, sobra na yung sakit sa ulo, sobra na yung rant, okay na yan. Kota ka na ngayong eleksyon. Ito problema, no? Ang dami ngayon nag-aaway sa social media. Naku, ang sakit sa ulo, yung mga kaibigan ko, dating BFF, yung beshiwap talaga sila, yung best friend forever ang datingan. Ngayon, magkaaway. Meron pa akong nakita, talagang as in, magkamag-anak sila, isipin mo, nag-aaway. Di ba? Mag-ina, nag-aaway. Magtatay, nag-aaway. Ano ba yan? Kailan nyo ba titigilan yan? Hindi na ba kayo? I mean, kahit sinong umupo dyan, same-same lang naman eh. Kaya, alam nyo guys, focus tayo sa negosyo natin. Focus tayo sa hanap buhay natin. Focus tayo sa direksyon ng gusto nating mangyari sa buhay natin. Huwag ninyong sirain ang buhay ninyo, ang relasyon ninyo, ang pagkakaibigan ninyo dyan sa politika. Kasi hindi nyo ikayayaman yan, hindi nyo ikaasenso yan, hindi ikagiginhawa ng buhay nyo yung pagrarant ninyo, yung pakikipag-away ninyo sa social media. Tigilan nyo yan. Kaya dun sa mga keyboard warrior, saka dun sa mga social media marites forever and ever, saka dun sa mga entitled, yung kala mo political analyst na. Normal na namumuhay sa mundong to, naging political analyst nung panahon ng eleksyon. Tigilan nyo yan. Walang yumaman dyan. Focus na lang tayo sa hanap buhay natin, sa trabaho natin. Kasi kahit sino man umupo dyan, ikaw pa rin at ikaw pa rin ang magdidikta ng direksyon ng buhay mo. Move forward na tayo sa buhay. Focus tayo sa negosyo natin. Focus tayo sa hanap buhay natin. Kasi yan, sigurado ko, pwede kang umasenso, pwede kang yumaman, pwedeng guminhawa ang buhay mo kung dyan ka magpo-focus. May question tayo. Pagkatapos ba naming bumoto bilang negosyante, dapat bang umasa kami sa mananalong presidente? Uy, magandang tanong to guys ha. So yan, so dapat bang umasa sa mananalong presidente? Okay, wala tayong dapat asahan sa panibagong administrasyon, bagong mga leader ng ating bansa. Kasi ang buhay negosyante, nasa sa kamay po natin, no? Nasa palad natin kung paano natin patatakbuin ang hanap buhay natin. So, nasa sa kamay natin yan. So, ibig sabihin, kahit sino man ang umupo dyan, kahit yung pinakamagaling na leader or yung pinaka-worst na leader ang iupo mo dyan, wala ring mangyayari sa buhay mo kung hindi ka magsisikap, hindi mo pagpupursigihan, hindi ka magkukumit sa negosyo o sa hanap buhay mo. As a matter of fact, marami sa atin, hindi naman talaga sila nag-focus sa bagong administrasyon. Hindi sila nag-focus kung sinong mauupong bagong presidente, bagong pangalawang pangulo, mga bagong senador. Marami sa mga naging successful na negosyante, ang hindi nila itinoon yung atensyon nila doon sa mga bagong upo na pangulo, presidente. So, ibig sabihin, nasa sayo pa rin yan, nasa kamay mo pa rin yan. Kaya doon sa mga kaibigan natin ngayon na nag-aaway-away sa politika, malapit na eleksyon, o ito lang masasuggest ko sa inyo, tigilan nyo yan. Bakit? Pagkatapos ng eleksyon, maniwala kayo sa akin, yung mga politikong pinag-awayan ninyo, hindi naman kayo kilala niyan eh. Hindi kayo direktang nakakausap nila. Hindi sila direktang makakatulong sa inyo. So, ibig ko lang sabihin, kung ikaw ay isang negosyante, may-ari ka ng hanap buhay, ng negosyo, tigilan mo na yung pamumulitika. Mag-focus ka na lang kung sino yung iboboto mo, bumoto ka, ayon sa iyong kagustuhan, ayon sa laman ng iyong puso, and tuloy na tayo sa buhay natin. Kasi wala ka na mga asahan kahit sinong umupo dyan, wala rin. Ikaw at ikaw pa rin ang magdidikta ng success mo sa buhay mo. Kaya cheer up lang ha. Okay, mag-aaway-away. Mahirap yan, okay? And then, gusto ko sana, ako masasuggest ko lang, no? Tigilan na po natin yung pagrarant sa social media. Kasi ang dami mong nirant eh. Buti sana kung ikayayaman mo yan o ika-asenso mo yan. Kadalasan yung mga rant mo, yung mga pinagsasabi mo sa social media, ngayong election lang yan. Isipin mo to ang dami mong inaway, ang dami mong nakasama ang loob. Tapos at the end of the day, nawalan ka ng kaibigan, nawalan ka ng koneksyon, tapos pagkatapos ng eleksyon, hindi ka maaalala nung kandidatong pinaglaban mo. Kaya tigilan mo yung pakikipag-away.
Bakit ba effective si Leni Robredo? Why is that Bongbong Marcos is effective to his campaign? Sino ang trending ngayon? Ang trending ngayon is si Leni Robredo. Base sa mga nakita ko sa social media, effective yung campaigning nila. Laliman natin yung isip natin. Ano ba yung technique? Bakit si Leni Robredo gumawa ng mga mukhang ewan na mga videos? Naghadukin, nag-joke ng mga corny, nag-Pikachu, nag-Korean. So anong ginawa ngayon ng mga tao sa social media? Binas siya ng todo, inalipos na siya, ginawawa siya sa social media, daming taong ginawa siyang katatawanan, ginawa siyang memes. Pero did you know that is intentional? Bakit? It's simply because gusto ng Pilipino ang inaapi. Kung sino ang inaapi, yun ang kinakampihan ng mga Pilipino. That is intentional. It's part of their strategy. Kasi at the end of the day, pag naawa ang Pilipino, yan ang kakampihan ng Pilipino. And that is the reason why Leni Robredo is effective in her campaign. Why is that Bongbong Marcos is effective to his campaign? It's simply because yung messaging niya ng pagkakaisa na paulit-ulit, 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 paulit-ulit. Ipagkaisa muli, tayo'y nagkaisa, na nagkakaisa. That he can actually connect to the highest in the society and the lowest in the society. Ang tawag po dyan is redundancy. Madali siyang makakonect. Kasi other candidates, complicated masyado mga sinasabi. At this one, simple. Unity, magkakaisa. And that is one of the reason why he is effective. At hindi lang yan. Intended din nila na awayin sila. Kaya sila hindi umaattend ng debate. Diskarte din yan. Bakit? The more na hindi sila umaattend, the more na pinag-uusapan sila, sila lang ang wala doon. So, ibig sabihin, kung sino yung wala, yun ang maraming kwentuhan. Yun ang maraming chismis. Yun ang maraming mileage. Yun ang maraming talking about. Brilliant strategy. Is it effective? Look at the survey. Effective naman siya. Kahit anong pangbabatikos, effective pa rin siya. Why is that Isko Moreno is also effective? Because of his messaging then. That he has this platform. He has this hospital, this Manila Zoo, this development, this infrastructure projects. Meron siyang resibo, meron siyang kayang gawin. Pero bakit effective si Leni tsaka si Bongbong Marcos? It's simply because they drag attention. Talagang kukuha sila ng attention. At ina-isolate nila yung ibang kandidato na gusto nila ipakita na sila lang dalawa ang kandidato. Sila lang dalawa malakas. Sila lang dalawa nag-aaway at nag-aapihan at the same time. And those are the reasons why effective yung campaigning. Sino ba ang iboboto niyong presidente ngayong May? Lahat po kasi tayo ngayon, ang focus ng mindset natin when it comes sa politics po is doon sa incoming president or incoming leaders of our country. Gusto ko ho sanang i-take advantage ang platform ko na ito para pasalamatan po ang outgoing president po natin na si President Rodrigo Roa Duterte. This is not a political content, by the way. This is just me being grateful for what we have and what we had in these 6 years of our lives. Dumaan sa atin ang napakaraming pagsubok. Ilang bagyo ang dumaan. Sumabog pa nga yung Bulkang Taal. And then here comes yung pinaka-mabigat na pagsubok sa buhay natin. Yung more than 2 years ng pandemic. Hindi ko po ma-imagine ang buhay natin kung hindi po siya yung naging leader natin. Yes, maraming pagkakamali. Hindi perpekto ang gobyerno. Pero at least, masasabi natin that actually, we survived the pandemic because of his leadership. Nakakatuwa lang din isipin na nagkaroon tayo ng ganong klase ng leader. It's so authentic and it's so pure. Ang daming nagbago. Build, build, build. Grabe. Not just here in Luzon. Kasi yung ibang marami kababayan natin, nakikita lang yung sa Luzon. Hindi nila nakikita yung development sa Visayas at sa Mindanao. Sobrang grabe din po. Personally, nakapag-ikot po ako sa buong Pilipinas, nakita ko yung development talaga. Pagdating sa war on drugs, kahit papano, hindi naman siya 100% naging perfecto, pero kahit papano, I should say, nabawasan ang crime sa kalye, riding in tandem, kahit papano ramdam mo nabawasan. Yung pandemic, yung gamot, bakuna, ayuda. Mr. President, from the bottom of our hearts, maraming salamat. Thank you so much at nakasama namin kayo hanggang sa parte na to. Sana ay marami kayong natutunan, napulot, na pwede nating magamit sa pagninegosyo at sa buhay natin. Please like, follow, and subscribe for more videos. Follow lang po kayo sa RDR Business Solutions sa Facebook, sa TikTok, and sa YouTube. Para sa mga free trainings and workshop, please kindly join our exclusive community. Doon po ay nagkakandak kami ng libreng workshops and seminar para mapanood nyo po yung buong series na mga videos na kinakrap po namin na siya naman po namin ina-upload sa aming Facebook and YouTube. So ginagawa po namin yan ng live doon sa aming exclusive community. So kung hindi pa po kayo nakakapag-join, please join to that page. Maraming salamat.